So mga kabitek, meron tayo dito na Huawei D15, papalitan natin ng keyboard. So ito nga pa ng keyboard natin, nabili natin sa Shopee. So kakadating lang, kaya ngayon lang natin mapapalitan. Bali ang problema nga pa nito mga kabitek, itong letter A nag-auto type siya. So natuluyan, kaya papalitan na natin ng bago. So simulan na natin, babaklasin natin siya muna dito sa may pinaka ilalim niya. So gagamit tayo ng tools natin. Siyempre yung start. So ito nga pala ang pagpapalit ng keyboard mga kabitek. Mahirap nga pala to kasi napaka risky. Kung di nyo gamay, na lang, magpa-service na lang kayo. Hindi naman kasi ito katulad nung ibang na RAM, SSD, yung battery, sasalpak lang. Kasi yung keyboard napaka-risky niyan. Once na magkamali ka dyan, pwede ma-deadboard. Dalawa yan LCD ka sa keyboard. Parehas parehas masailan. So kung di kayo sanay, magpa-service na lang kayo. Huwag kayong manginayang sa ibabayad nyo. Kasi pag na-deadboard yung nyo, mas malaking problema. Dito natin susungkitin mga kabitek para ma-open yung pinaka ilalim niya. Yan. Tapos ang pinaka uunahin natin galawin dito, itong battery, lisin muna natin. Tandaan nyo mga kabitek, pag may gagalaw kayo sa loob, unahin nyo alisin yung battery. Kasi pag di nyo inalis yan tapos gumalaw kayo, possible mag-ground yung board. At possible ma-deadboard. Ito yung pinaka ng battery niya. Medyo susungkitin lang natin. Pwede naman kamay, pero kung hindi kayo gamay, plastic para hindi siya mag-ground. Dahan-dahanin nyo lang. Yan. Yan, ito na yung pinaka-battery niya mga kabitek. So susunod natin gagawin, alisin na natin yung mga parts niya. Picturean muna natin yung board para meron tayo reference. Yun yung pinaka gagawin yung importante. Yan, so pwede na natin galawin tong board. Medyo matagal nga lang yung pag nito. Pagbaktas na ito, abutin ng oras din. So sunod natin siguro alisin muna natin tong pinaka-inch nya para mahiwalay muna natin yung yung LCD. Kung nakapagpalit na pala kayo ng keyboard mga kabitek,
Ano, basic na lang sa inyo yan. Pero kung di pa, mga pa kayo. Sanayin lang kasi yan eh. Pero mas maganda pag-aralan nyo para ano, makatipid kayo sa gastos. Nga lang, kung di talaga kayo sanay, magpa-service kayo. Kasi napaka-risky talaga na ito. Ito yung LCD niya mga kabitek. Nakadikit pa. Alisin muna natin yung pinaka-hinge nya para alisin natin yung LCD. Iwalay natin LCD sa board. Para tuloy-tuloy na yung ano natin, workload natin. So yun, pagkatapos natin maalis yung mga tornilyo, igaganyan natin, and then yan, ganyan. Tapos syempre dahan-dahan lang, baka madamage yung LCD. So yun, naiwalay na natin yung pinaka board sa LCD. So tatabi muna natin to, napaka-importante na ito. So saka na natin gagalawin to. Tuloy-tuloy na natin yung kalas na ito. Sa mga tornilyo mga kabitek, ano, mas maganda kung may lagayan kayo ng tornilyo. Pero much better, ilera nyo na lang. Tulad na itong ginagawa ko, inilera ko siya. Kunwari, pag nasa kanang part, sa kanang part nyo ilalagay para di kayo nalilito. Medyo intact pa yung ano na ito, no, mga sticker. Ano kasi, ngayon pa lang siya talaga mare-repair eh. So di pa talaga siya nare-repair mga kabitek. So yan. Ito yung pinaka main power nya. Alisin din natin. Then alisin natin yung speaker naman. Yan, kaya yung speaker kahit dyan lang, okay na yan. Alisin lang naman kasi tatamaan dito. Tatamaan yan dito pag inalis natin yung ano, yung pinaka ano nya. So ito yung pinaka flex ng keyboard nya. Nalis na natin.
Medyo matagal nga lang talaga itong mga kabitek. Abot siguro ito ng 1 hour, ganun. 1 hour to 2 hours estimated. Kasi hindi naman basta-basta pagbaklasin ito eh. Ihinangin mo pa kasi yung board. Hindi yung board. Yung ano pala. Mali. Ihinangin mo pa yung pinaka-keyboard. Yung pinaka-keyboard niya, ihinangin mo pa. Doon sa mismong ano niya, pinaka palm rest case. So, saan pa ba tayo? Ito, yung sa ano. Kailangan pang alisin to. So, mabusisi talaga itong ano, Huawei D15. Grabe. Napaka madugo. Kasi ito yung sa camera niya yun. Ito yung sa camera niya, mga kabitek. So, di siya kasama sa keyboard. Yun yung sa camera. Check natin kung ano pa ba yung pwedeng ano yun dito. Hindi pa natin naalis. Para tuluyan na natin maalis yung pinaka-board niya. So, ito nakadikit pa to. Yung kailangan natin alisin to. Yun, may tornilyo dito. So, kailangan natin alisin natin itong pinaka ano niya. Pinaka heatsink ng processor. So yun, ito yun yung kaninang ano. Kaya di natin maalis. So yun, maalis na natin yung board yan. So ito yung pinaka main board ng ano, Huawei D15. So ito na mga kabitek no. Ito na yung babaklasin natin, gagamitan natin ng grinder. So matagal to. So, depende sa inyo kung ano gagamitin nyo. Pwede kayong gumamit ng cutter dito. Pero ako ang ginagamit ko dito mga kabitek, itong ano, pinaka-grinder ko. Para, ano, madali siyang ano baklasin. Ayan. Mamano-manoin natin to. Medyo tsatsagay nyo lang mga kabitan. Tagal talaga to.
Pwede kasi mga kabitek, mas mabilis tong pang-grind eh, kumpara doon sa kakakaterin mo siya. Pwede mo rin naman hinangin. Hihinangin to. Okay. Wait lang mga kabitek, natanggal yung ano. Ingat na lang kayo mga bitek. Kung gagawin nyo to DIY, i-DIY nyo talaga. Kaya kung di kayo marunong, eh ano na lang, magbabayad, ano na lang, mag-guard na kayo ng technique na nagagawa. Baka mamaya kakatipid nyo isira pa. Check muna natin dito, baka may nakaligtaan tayo dito. Alam ko kasi meron din ano rito mga kabitek. So dahan-dahanin lang natin. Kasi flex to ng ano eh. Importante to eh. Flex to ng ating mousepad. So, obligado talaga tayong alisin ito mga kabitek. Kasi nasasakop pa rin siya ng keyboard. So, yan. Tabi muna natin dito. Then, alisin natin itong mga katitira dito. So yun, tatry na natin tungkad din. Nasaan na yung pantungkad? May pantungkad na kabitek.
So ano, hindi na siya ganun ka ano, no. Dahan-dahan lang tayo mga bitek. Maano na yan, malambot na yan kasi na-grinder na natin yung ano eh. Yung pinaka-lock niya. Pero syempre, dahan-dahanin lang natin. So yun, nakaalis na natin yung ano, metal plastic nagpo-protekta doon sa pinaka-keyboard. Pagtakpan natin. So sa pag-alis na ito mga kabitek, madali lang to. Ito tutungkabil lang natin to. Yun, alis na natin yung pinaka-keyboard niya. Iba-brush lang natin para malinis. Para pagbalik natin, walang alikabok. Ito yung ano, replacement keyboard. So ito, ilalatag na natin. Pero alisin muna natin yung sticker kasi didikit natin. So yung ano, lumang keyboard mga kabitek, meron siyang ano, ito, protector. So pwede natin kunin yan. Hindi ko lang kayo na idea. Ito nakadikit lang yun dyan eh. So yun, ano niya lang, gaganan i-bend nyo lang yung ano, pinaka-ribbon nya para makuha natin tong pinaka-protector ng keyboard yan. So pwede natin ito kabit dun sa bagong keyboard natin para may protector yung bagong keyboard natin. Tapos alisin natin to pinaka-sticker dito. Yan. And then saka natin siya ididikit. So yan. So yan, ito, hihinangin natin to mga kabitek. Saksa ko lang itong soldering iron ko. So itong pag-iinang na ito mga kabitek matagal din. Kaya talagang ano, tiyaga-tiyaga lang. Ito mga kabitek, kailangan lang natin ng ano, mga to side by side, tapos kabit na natin yung bakan. Nakasentro.
Inangin nyo lang yan mga kabite. Para kumapit yung keyboard dun sa ano, pinaka-case. So ingatan nyo lang huwag tamaan yung ano, pinaka-ribbon. Kasi pag tinamaan yan, sure ball. Yung mga flex cable, ingatan nyo huwag tamaan. Pag tinamaan niya, sure ball. So yun. Then babalik na natin yung pinakabakal niya mga kabitek. Babalikan ko yung mamaya. So ito nga mga kabitek, na-assemble na natin si Huawei D15. So di ko na napakita yung video kanina kasi masyadong matagal. So ito yung battery, ibabalik na natin. So after natin mabalik yung mga tornilyo, yung mga components niya, yung speaker, and then yung mga flex cable, tong camera, itong mga flex cable na yan, tapos ito sa wifi, and then ito binalik na rin natin yung SSD nya, pati yung pan, and ito yung heatsink, at kasi itong yung mga screw sa hinge binalik na natin. So pinakalas na gagawin natin mga kabitek, ibabalik natin yung connection ng battery. So yun, okay na. So ito, moment of truth tayo mga kabitek. Tatakpan na natin si Huawei D15. Balik na natin yung tornilyo niya mga kabitek. And nadobat tayo, mano-mano na lang. Pwede nyong gayahin yung ginawa ko mga kabitek, pero much better kung mag-iingat kayo, and then may lakas na loob kayo gawin. Kasi kung wala, paggawa nyo na lang sa legit na mga technician, baka kasi lumaki pa yung gastos kaysa DIY nyo. So ito, nabalik na natin yung check na natin mga kabitek. Wala tang charge. Kunin natin yung charger nya.
So ito na mga kabitek, moment of truth. Makikita nyo, nag-display na yung si Huawei D15. So check natin yung keyboard kung successful yung ginawa natin pag-repair sa keyboard. Ito mga kabitek, check na natin yung keys niya kung gumagana lahat. Moment of truth. Check natin lahat ng keys kung gumagana. So yung pinaka main reason natin kung ba't pinalitan natin si Huawei D15 yung A, yan yung A gumagana na. So yun, gumagana lahat ng letter and number ni Huawei D15. So successful yung ginawa nating pagpalit ng keyboard. So kita-kits tayo sa next video natin. Salamat sa panonood.